Masarap na merienda ba mga kachabs? Tara, samahan niyo ako at gagawa tayo ng ginataang halo-halo or ng bilo-bilo. Ngayon, kailangan natin dito, meron tayong kamote, binalatan lang natin siya at syempre, hihiwain natin siya ng cubes. Pagkatapos niyan, maliliit na hiwa lang gagawin natin para hindi siya mahirap kainin mamaya. Siguro about 1 inch na square ang gagawin natin dito sa ating kamote. Tapos niyan, meron tayong saging. Dahil walang saging saba, saging na latundan ang gagamitin natin. Kasi nag-ikot ako sa Bata dito sa Riyadh at pagka mahal-mahal ang saging saba, nasa mga 42 riyals ang 1 kilo ng saba. Sa bote naman, ganun din masyadong mahal. Tapos niyan, meron tayong kamoting kahoy. Ngayon, hahatiin lang natin yung ating kamoting kahoy at babalatan. At syempre, parehas ng hiwa gaya ng kamote natin kanina. Mga about 1 inches din para mamaya hindi mahirap kainin at medyo bite size lang. Ngayon tatanggalin nyo yung gitna ng kamoting kahoy kasi meron siyang parang sinulid sa loob na matigas. Ngayon hiwain din natin siyang ganito. Yung kasize ng kamote na ginamit natin kanina. Ngayon meron tayong glutinous rice, 4 na cups yan. Ngayon lalagyan natin siya ng flavorings. Maglalagay tayo dyan ng 3 kutsara ng ube halaya. Para mas paano yung ating bilo-bilo may kulay. Ngayon, pagkatapos niyan, lalagyan natin ng konting tubig. Sa 4 cups ng glutinous rice, gagamit tayo dyan 2.5 cups ng tubig. Pagkatapos, lalamasin natin para kumulay sa ating galapong. Tapos maglalagay tayo dyan ng 1/2 cup ng sugar. Para mas paano may konting tamis yung ating gagamitin bilo-bilo mamaya. Tapos niyan, i-rest natin at bibilog-bilogin natin siya hanggang maubos natin yung ating bilo-bilo. Kasi yan ang gagamitin natin para maging malambot at malapot yung ating sabaw na ating ginataang bilo-bilo mamaya. Ngayon, uulitin lang natin sa lahat ng ating galapong hanggang makumpleto natin lahat. Ngayon, magpapakulo tayo dyan maliliit na sago. Lalagyan natin ang kulay green na flavorings or pandan flavorings para mas paano, mas lumasa rin siya sa ating gulaman. Pagkatapos niyan, magpapakulo tayo ng 1.5 litro ng gata. Oo nga pala, ginamit natin yan 6 cups ha. Ngayon meron tayong pandan, tutupi lang natin siya at ibubuhol kasi yan ang gagamitin natin pampalasa para sa ating gata mamaya. At ilulubog natin habang pakukuluan natin yung ating gata. Pagkulo niyan, maghihiwa muna tayo ng ating langka. Dilata nga pala yung langka natin ginamit dito at ihiwain lang natin siya na maninipis para mamaya masarap siya at ihahalo natin sa ating sabaw. Tapos yan, hihiwain lang natin siya ng strip sa ganyan. Masarap kasi sa ginataang bilo-bilo ang maraming langka. The more langka, mas masarap syempre. Tapos yan, ilalagay na natin ating kamoting kahoy. Yung ating kamote at pakukuluan natin siya sa loob ng 15 minutes. Pagkulo ng ating gata, syempre, ilulubog na natin isa-isa yung ating galapong. Yan ang gagamitin natin pampalapot mamaya at syempre may dudulugin tayo dyan. Mas maraming bilo-bilo, syempre mas masarap. Mas enjoy kainin kasi meron siya maliliit na bilog na malambot. Parang mochi. Ngayon, pag kumulo siya, maglalagay tayo dyan yung tira nating ubi kanina sa garapon. Dagdag kulay at syempre dagdag sa pampalasa. Ngayon, mas maraming ube, mas masarap. Lumasa na nga rin pala dyan yung pandan na ginamit natin kanina. At syempre, ilalagay din natin mamaya yung sago na mayroong pandan flavorings. Pagkatapos yan, maglalagay tayo dyan ng tubig sa konting galapong o sa ating glutinous rice. Hahaluin lang natin siya para maging slurry at yan gagamitin natin pampalapot para sa ating ginataang bilo-bilo. Naglagay nga rin pala ako dyan ng 2 cups ng asukal. Para syempre, depende yan sa inyo kung ano gusto nyong tamis. I-adjust nyo na lang. Pagkatapos nyan, yung ating slurry. Para medyo lumapot yung ating ginataang bilo-bilo. Naku, isa to sa mga paborito kong merienda o almusal sa atin sa Pilipinas. Pero dito kasi sa Saudi, nakakamiss. Ngayon, yung ating saging, huli natin ilalagay kasi madaling madurog yung saging. Lalo pat nakatan ang ginamit natin. Dito kasi mahal ang saba. Kaya yan ang ginamit natin para medyo tipid. Ngayon huli, ilalagay natin yung ating langka para medyo maluto at hindi ganun kadurog yung ating langka mamaya. Yun lamang po at maraming salamat.